sumpa ng itim na baboy. Ang kwentong ito ay batay sa tunay na karanasan. Lahat ng mga pangalan at lugar ay sadyang binago. Sa mundo ng pagkakaibigan, may mga kaluluwang parang nakakabit sa atin, hindi lang sa tawat luha, kundi pa rin na rin sa mga lihim na hindi mabigkas. Ganon kami nila Benito at Araceli, tatlong magkakaibigan, magkakapatid sa diwat panahon. Ngunit si Benito, ibang nilalang siya sa amin. Tahimik, mapagmasid, hindi siya mahilig sa alingaw-ngaw ng lungsod o kinang ng social media. May lalim ang mga mata niya, parang may mga katanungan na hindi mo kayang sagutin. Noon pa man, alam na namin bukas ang kanyang ikatlong mata, ngunit hindi niya ito pinagmamayabang. Minsan, sa isang salo-salo, tahimik siya nagsalita habang hawak ang kwintas niyang kus na itinaga sa kahoy. Ang nakakakita sa kabila, hindi laging pinagpapala, minsan sinumpa. Akala namin, tula lamang yun. Ngunit isang gabi, na mailap ang liwanag ng buwan, napilitan kaming maniwala. December 10, 2023. Inimbitahan kami ni Benito na magpalipas ng gabi sa kanilang lumang bahay sa Santa Mariana, isang baryo sa gitna ng kabundukan ng San Gerardo. Nasa ibang bansa raw ang kanyang ina, kaya kami lang ni nandoon. Para makalayo naman tayo sa ingay ng lungsod, ani ni Benito. Ang bahay nila ay gawa sa makalumang kahoy. May atik na sarado na bakal. May mahabang pasilyo at sahig na kumakaluskos sa bawat hakbang. Malamig yung simoy ng hangin kahit walang kaulap-ulap. Tahimik na parang may humihinga sa dilim. Alas 9:30 na ng gabi. Nagkukwentuhan lang kami sa salas. May dalang alak si Benito, pero hindi siya lumalagok. Panay ang sulyap niya sa may bintana, sa kisame, at lalong-lalo na sa madilim na hallway. Tapos napabulong siya. Hindi lang tayong nandito. Napatawa naman si Araceli. Hoy, nakainom ka na ba, Benito? Pero ako, hindi ako natawa. Nanlamig ang aking balat na makita ko siyang namumutla. May luha na gumigilid sa kanyang mga mata habang nilalaro ang anting-anting niyang yari sa balahibot puto. Ano man ang mangyari? Sabi pa ni Benito. Huwag kayong lalabas ng kwarto niyo. Pagsapit ng alas 3. Kahit pa may kubatok, kahit may humahagulgol, kahit ako pa yung tumawag. 2:57 ng madaling araw. Nagising ako sa pagkilos ni Araceli. Nakaupo siya sa may kama, nakatitig sa may pinto. Tinawag ko siya, pero tila wala siya sa sarili. May umiiyak? Sabi niya. Narinig mo ba? Tahimik akong nakinig. At doon ko nga ito narinig. Isang impit na iyak. Basag-basag na tinig ng isang babae nagagaling sa madilim na hallway. Tulungan mo ako! Huwag mo ako iwan! Napatayo si Araceli, papalapit na sa pinto, pero hindi lang ko siya pabalik. Wag! Di ba sabi ni Benito? Pero parang may humihila sa kanya, para siyang nasa ilalim ng isang salamangka. At bigla, tatlong malalakas na katok mula mismo sa pintuan sa harap namin. Buksan niyo pakiusap. Ako to, si Benito. Pero hindi yun ang kanyang boses. Parang ginagaya lang. Hollow, robotiko, para siyang sirang plaka na may lungkot at galit sa tono. Nagyakapan na lang kami ni Araceli. Umiiyak siya. Nangangatal na buong katawan ko. Tumigil lamang yung pagkatok, makalipas ang ilang minuto. Pero hindi na kami muling nakatulog pa.
Kinabukasan, nakita namin muli si Benito. Namumutla at hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Nakaupo sa duyan sa kanilang sala. Sumunod siya sa inyo. Bulong nito. Nakabitin siya sa taas ng hagdan. Dati na siyang nandito, pero ngayon lang siya lumapit. Sino siya? Tanong ko sa kanya. Babaeng nagdadalang tao. Tinaga sa gubat. Hindi daw siya tinapos. At ngayon, gusto niyang gamitin yung katawan ni Araceli bilang tahanan. Pinakita niya ang isang lumang sketchpad. Doon, ginuhit ang isang babaeng may mahabang basang buhok. Wala itong mukha, pero may isang mata sa dibdib. Itim, bilog, at nakatitig. May nakasulat pa sa ilalim. Ang mata ay daan, at ang daan, minsan nilago sa nakadiliman. December 24, 2023. Dinala kami ni Benito sa simbahan ng La Sagrada Sangre. Sa likod ng altar, sa isang lihim na silid, nakaupo doon si Araceli. Nakangiti ng malamig at parang hindi siya. Hawak niyang larawan ng isang babaeng buntis na tila mula pa noong dekada 90. Bigla siya nagsalita. Tinig ay pabulong, pero parang pako sa pandinig. Alam mo ba yung pakiramdam nang hinihiwa ang tiyan mo habang buhay ka pa? Hindi na siya si Araceli. Pumasok si Padre Andres, isang matandang paring kakilala nila Benito. Bitbit ni Benito ang garapon na may langis, abo, at mga hibla ng buhok. Nagsimula siyang gumuhit ng bilog sa sahig. May inskripsyong Latin, krus, at mga simbolo na hindi ko maintindihan. Sasaktan siya nito, pero ikaw ang pipili. Pipiliin kong ano? Ang katawan ni Araceli o yung kaluluwa niya. At doon, nagsimula ang impyerno. Sumigaw si Araceli, hindi boses ng isang tao. Parang sabay-sabay ang libu-libong tinig. Lumipad ang mga upuan. Nawasak ang isang estatwa ng birhen. Umusok ang paligid. Umiikot ang hangin. Binulala si Benito ang isang dasal. Binasa niyang garapon sa loob ng bilog. Napasigaw si Araceli. Pumarap ang kanyang mga mata sa dibdib. Umiyak siya. At sa wakas, natigil ng lahat. Ngunit hindi pa yun ang katapusan. Enero 2024. Si Araceli, buhay, pero parang walang salita. Parang guwang. Parang hunggag ang loob. At si Benito, wala na. Hindi patay, pero para bang binura na siya sa mundo. Iniwanan niya lang kami ng isang sulat. May mga matang hindi dapat bumukas. Dahil kapag nabuksan mo ng ikatlo, hindi mo na alam kung saan ka pa talaga nakatingin. Pebrero 2024. Dumating sa boarding house ko ang isang sobre. Walang sender. Sa loob, may nakasulat. Larawan ng buntis sa kagubatan. Sulat kamay ni Benito. At isang cassette tape na may marka. Kalinga, Marso 1998, Barangay Santa Mariana. Ayon sa sulat ni Benito, hindi multo yung nakita natin. Isa siyang alagad. At ang bahay namin, itinayo sa ibabaw ng lumat itilatagong dambana. Isang lugar ng alay, ang Kalinga, hindi lugar, sa itong sumpa. Ang bahay nila Benito, tinangay ng dilim. Giba-giba, wasak, at parang sinunog ng apoy na walang init. Pinatugtog namin yung tape. Putol-putol, pero may malinaw na bahagi. Hinuli siya, tinakpan ng mga mata, hinubaran, binuksan ng tiyan habang sumisigaw, binigyan ng bagong pangalan, ang ina ng dugo. April 2, 2024. Napaginipan ko si Benito.
Umiiyak siya, pero dugo ang kanyang niluluha. Nakaupo sa isang abandoradong kumbento at nagsabi ng, "Huwag mong bubuksan ang huling mata. Pag binuksan mo yun, wala nang pabalik." Hunyo 2024. Ako na lang ang natitira. Si Araceli, nawawala. Huling nakita sa isang sirang klinika sa San Miguel, Bulacan. Kasama ro ng isang matandang babae na walang pangalan. At si Benito, wala pa ring balita. Pero gabi-gabi, binabalik-balikan ko ang kanyang huling babala. May tatlong mata ang may kakayahang makitang katotohanan. Dalawa sa mukha mo, at ang isa na huwag mo kailamang bubuksan. At sa bawat pagharap ko sa salamin, may nararamdaman akong hindi ko mapaliwanag. Na baka nga, hindi lang ako ang tumitingin. Lumaki ako sa baryo ng Kabugaw, isang tahimik ngunit mahiwagang lugar sa pagitan ng bundok at ilog. Walang ganong ingay dito, maliban na lang sa tunog ng mga kuliglig tuwing gabi at mga paminsan-minsang alulong ng mga aso kapag may nararamdaman silang hindi mo makikita sa mata. Noong mga unang taon ng dekada 2000, umuwi sa amin ang pinsan ni Mama, si Tito Basilio. Matagal na siya naka-assign sa Basilan bilang isang sundalo. Gabi na nang dumating siya, madaling araw na nga, daspag sa biyahe at pagod sa serbisyo. Pero kahit kailan, hindi niya kayang magpahinga kaagad sa loob ng bahay. Mas gusto niyang matulog sa labas, sa lumang kamalig namin kung saan dating tinutuyo ang mga palay. Ang kamalig ay gawa sa kahoy na may bubong na pawid. Sa sulok nito, may luma siyang kama na pinaligiran ng kurtina at kumot bilang kurtina. Parang pansamantalang kwarto. Doon siya palagi nagpapahinga tuwing umuwi. Sariwang hangin, pero may kakaibang lamig sa lugar na iyon. Lamig na para may kasamang paningin. Habang nagpapahinga si Tito Basilio at nakikipag-text sa kanya kasintahang si Carmela, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa may bandang ilog. Parang may mabigat na bagay na nahulog mula sa talampas. Dahil sundalo siya at sanay sa panganib, kinuha niya kagad ang maliit na flashlight at maingat na lumapit dito. Pagbaba niya sa may bangin, sinipat niyang ilog sa ibaba. Sa liwanag ng buwan, nakita niya isang dambuhalang baboy na sobrang itim. Parang sinunog yung balat. Hindi ito isang ordinaryong baboy. Mas malaki pa sa karaniwang inahin. At may malaaso ang postura ng katawan. Kumuha si Tito ng bato at ibinato niya ito. Sadyang pagsubok. Nang tamaan yung baboy, naglabas ito ng isang daing na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ungol ng hayop, kundi daing ng isang nilalang na tila may kasamang paghihirap at galit. Napatras si Tito. Tumakbo siya pabalik ng kamalig upang kunin ang kanyang rifle. Ngunit pagbalik niya, wala nang baboy. Ang naiwan lang ay bakas ng paa na tila baboy. Ngunit may 4 na daliri lamang. At mas malalim ang bakas sa lupa. Parang mabigat na nilalang. Sa itaas ng puno malapit sa ilog, nakita niya isang dabuhalang ibon na kulay itim, na palis na. Hindi ito isang uwak. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa mga lawin. Hindi normal. Nanumbalik si Tito sa kanyang higaan. Litong-lito at nakaramdam ng biglang paghihina. Doon nagsimula ang kanyang bangungot. Gabi-gabi, habang siya'y nakapikit, paulit-ulit niyang napapaginipan na may kinakating na baboy sa may poso malapit sa kamali. Hindi siya makagalaw. Ang tunog ng pag-iyak ng baboy ay mas malala pa sa sigaw ng tao. Paulit-ulit, matinis, at masakit sa pandinig. Sa kanyang panaginip, ang tubig sa poso ay naging dugo. Dumadalo ito sa paligid. Natabunan ng lupa. Ang mga kamay niya ay puno ng dugo
kahit hindi naman siya ang pumapatay. Sa huling gabi ng kanyang panaginip, nakita niya kanyang sarili na may hawak na kutsilyo at ang baboy na kinakatay ay may mata ng tao. Kilala niya yung mga mata, mata ng isang babae, si Carmela, ang kanyang nobya. Nagising si Tito na pawis at halos hindi makahinga. Pagkaangat niya ng kanyang kulambo, may mabigat na bagay na nakapatong sa tuktok. Napasigaw siya. Isang mangkok, isang puting mangkok mula sa dapog, puno ng malapot at mainit-init pang dugo. Napabaliko siya sa kanyang bangon at halos mahulog siya sa kama. Sa gilid ng mangkok, may nakauukit na salita sa luma at tila kinalmot na sulat. Isinumpa ka. Kumari pa siya ng takbo patungo sa bahay nila Lola Honorata, ang matandang albularya ng aming baryo. Doon siya nanatili habang namumutla at nilalagnat. Tulala at ayong magsalita. Nilagnat si Tito Basilio ng 3 araw. Pinatawa siya ni Lola gamit ang uling at dahon ng alagaw. Ang sabi sa tawas, may isang nilalang na nagalit sa kanya. Hindi basta lamang aswang, kundi isang balbal. Isang matandang uri ng nilalang na kaya magbago ng anyo. Baboy sa lupa, ibon sa hangin, at babae sa panaginip. Hindi raw dapat niya ito binato. Hindi rin dapat niya ginayang kasuotan ito mula sa panaginip. Sapagkat ang nilalang ay hindi hayop. Isa itong espiritong gumagala, naghahanap ng katawan, at mga alaala. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sinunog yung kulambo, kama, at ang mangkok. Hindi na muling natulog si Tito sa kamali. Ilang buwan matapos ang insidente, nanumbalik na siya papunta sa kanyang serbisyo at hindi na bumalik pa sa kabugaw. Minsan sa hating gabi, narinig pa rin daw ang mga kalabog sa may ilog na parang may nahuhulog na mabigat. At ang mga aso, tahol ng tahol, pero ayaw lumapit sa may poso. Kaya hanggang ngayon, kahit matagal na yun, hindi na ako nakakatingin sa baboy tuwing may kakatayin. Hindi rin ako makakain ng hindi naiisip ang daing, ang dugo, at ang mangkok naggaling sa wala. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan ng mall, alang-alang sa kaligtasan at reputasyon nito. Pero kung taga Central Luzon ka, malamang napuntahan mo na ito, isang kilalang mall sa San Ildefonso, Bulacan. May bagong wing, bagong tenants, at naka-aircon na lamig kahit hindi peak hours. Ako si Leticia, isang freelance copywriter at subject-cleared na coffee shop tambay. Madalas akong mag-email, mag-edit, at mag-relax sa mga coffee shop sa mall. Lalo na kapag hindi pa matao, mga bandang opening o pa-closing na. Isa sa mga tinitingnan ko talaga ay yung kalidad ng comfort room. Dapat malinis, malamig ang exhaust, at most importantly, may bidet. Naihin kasi akong tao simula na tinanggal ang aking gallbladder. Paborito ko yung mall na ito. Bahagi kasi ako ng team na nagayos ng interiors noong under construction pa ito. Kaya kabisado akong halos lahat. Pati mga CR sa madidilim at tagong parte ng upper floors. Isa sa mga hindi ko malilimutan ay yung tinatawag namin na CR ng Hilaga Wing, ang pinaka-secluded sa lahat. Nakatago ito sa likod ng food court extension. May pakurbang hallway bago makarating. Madalas walang katao-tao dito, pero malinis at tahimik. Exactly my vibe. Pero may kasaysayan ng CR na yon. Nung ginagawa pa yung gusali, may isang insidente. Isang utility boy mula sa general contractor, si Marcelo, ay nawawala ng 3 araw. Sa pangatlong araw, natagpuan yung katawan niya sa loob ng electrical maintenance room. Nakaluhod, para nagdarasal, at sunog ng katawan. Ayon sa investigasyon,
Napagalamang posibleng ninakawan niya ng copper wire ang linya at aksidenteng naputol yung live circuit. Walang balita sa media, tahimik ang kumpanya. Pero sa mga tauhan, hindi ito kinalimutan. Ayon sa kanyang mga kasamahan, mula noon, may mga kakaibang pangyayari na sa lugar na iyon. May mga ilaw raw na kusang namamatay, cubicle doors na nagsasara mag-isa, at amoy ng sunog kahit wala namang wiring issue. Ang iba raw ay nakakarinig ng mga hakbang, mga bulong o parang kaluskos ng metal. Pero matigas ang aking ulo. Hindi ako madaling matakot. Hindi ako kaagad naniniwala. Hanggang sa naranasan ko na mismo. Isang tanghali, maaga akong dumating sa mall upang tapusin ang ilang trabaho. Kumain ako sa food court, tapos tumungo sa CR ng Hilagawing. Walang tao doon. Walang tunog, kung hindi ang mga mahinang ugong ng ventilation. Pumasok ako sa pinakadulong cubicle. Tahimik, maliwalas. Nang matapos ako at nakaupo pa rin sa inodoro, may narinig akong tunog sa cubicle sa aking tabi. Parang sapatos sa tiles. May pumasok, sumara ang pinto, nag-lock, at nag-flash. May tao. Lumabas na ako ng cubicle, pero nang mapansin kong walang anino sa ilalim ng pintuan ng katabing cubicle, dun na ako kinabahan. Tumingin ako sa salamin habang nahuhugas ng aking kamay, at dun ko siya nakita. Isang lalaking sunog ang kalahating mukha, nakasuot ng utility uniform, at nakatayo sa aking likuran. Paglingon ko naman, wala, pero ang amoy ng sunod na balat at lumang kuryente. Sumisingaw pa sa hangin. Napatakbo ko palabas, pero bago ako makarating sa pinto, bumagsak ang takip ng inodoro sa loob ng cubicle na iniwan ko. Kasunod nito ang malakas sa kalabog sa cubicle divider na tila may sumuntok. Hindi yun ang huling pagkakataon. Sa mga sumunod na linggo, ilang beses pa akong bumalik. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil tinatabay ako pabalik. Tuwing pupunta ako sa ibang CR, sarado, puno, naka-maintenance, laging ang Hilagawing lang ang bukas. Parang tadhana. Isang gabi, bago magsara yung mall, muli ako napunta doon. Wala na halos tao. Habang nasa loob ako, may narinig akong parang bulong ng bulong mula sa cubicle sa dulo. Hindi ito ordinaryong bulong. Paulit-ulit, parang sirang radyo. Huwag mong kunin. Hindi mo ito pag-aari. Nilakasan kong aking loob. Lumapit ako sa dulo. Dahan-dahan tinulak ang pinto. Pero walang tao. Pero sa loob ng cubicle, sa sahig, may sunog na badge. Luma, sunog ang gilid. Nakasulat ang mga pangalan na Marcelo or Ignacio. Pagkalapit ko dito, bumukas biglang lahat ng gripo sa CR. Nagsimula na ring bumaha ang tubig sa sahig. Hindi ito tubig, kundi malapot na likidong kulay itim na may amoy ng sunog at dugo. Napatakbo ko palabas, basa ang sapatos, nanginginig ang aking mga kamay. At sa salamin, sa huling suplip ko bago ako makalabas, nandun siya, si Marcelo. Nakangiti, sunog ang muka, at may hawak-hawak na wire sa kamay. Ilang linggong lumipas, hindi na ako bumalik pa sa mall na iyon. Nang muli kong makausap ang isang cleaner mula sa agency, tinanong ko siya, may nagpaparamdam pa rin ba? Ang sagot naman niya, wala na ho, pero kakaalis lang po ng cleaner bago ako. Kinukwento niya, may nagpapakita doon na lalaki sa CR. Galit daw, at ang iniwan sa sahig, lumang badge. May ilang espasyo sa mundo na dapat hindi inaangkin, kahit pa may bidet.